Tayo nga ba'y nagmula sa iisang ina? Pero bago pa natin iyan pag-usapan, hayaan mong batiin muna kita ng magandang buhay. Naway nasa mabuti kang kalagayan sa mga sandaling ito. At kahit gaano kabigat ang pasan mo araw-araw, huwag mong kalimutang ngumiti, dahil sa kabila ng lahat, masarap pa ring mabuhay. Ano nga ba ang mitochondrial Eve? Narinig mo na ba ang tungkol dito? Hindi ito kathang isip o alamat, kundi isang konsepto sa agham. Siya ang tinuturing na ina ng lahat ng kasalukuyang nabubuhay na tao batay sa mitochondrial DNA. Ang mitochondria ay bahagi ng ating selula na nagbibigay ng enerhiya, at ang kakaiba rito, direkta lamang itong naipapasa mula sa ating mga ina. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay mayroong bahagi ng DNA na nagmula sa iisang babae na nabuhay libo-libong taon na ang nakalipas. Paano kaya ito natuklasan ng mga siyentipiko? Noong dekada 1980, pinag-aralan ng mga siyentipiko ang mitochondrial DNA ng iba't ibang lahi at tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Natuklasan nila na lahat tayo ay may iisang pinagmulang babae na namuhay tinatayang 150,000 hanggang 200,000 taon na ang nakalipas sa Africa. Hindi ibig sabihin na siya lamang ang babaeng nabuhay noon, marami ring babae ang namuhay sa parehong panahon, ngunit siya lamang ang angkan na nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Siya nga ba ang Eva na binabanggit sa Biblia? Dito madalas lumitaw ang tanong, ito na ba ang Eva sa aklat ng Genesis? Ang sagot, hindi eksakto. Ang mitochondrial Eve ay konsepto ng agham na nakabatay sa genetics at ebolusyon, samantalang si Eva sa Biblia ay inilalarawan bilang unang babae na nilikha ng Diyos at ina ng sangkatauhan. Mula sa pananampalatayang Kristiyano, si Eva ay hindi lamang isang ina, kundi katuwang ni Adan sa pagsisimula ng lahi ng tao. Ayon sa kasulatan, lahat tayo'y nagmula sa iisang pares na nilikha ng Diyos. Bagamat magkaiba ang pinagmulan ng siyentipikong konsepto at ng pananampalataya, pareho nilang binibigyang diin ang ideya ng iisang pinagmulan ng tao. At sa aking sariling pananaw, ako ay naniniwala na tunay nang galing tayo sa iisang ina, ang Eva na tinutukoy sa Biblia. Iisang ina na nilikha ng ating nag-iisang may likha, ang Panginoong Diyos, para sa isang dakilang layunin. Maaaring gamitin ng agham ang salita nilang mitochondrial Eve, ngunit sa pananampalataya, malinaw na ang ating pinagmulan ay nakaugat sa disenyo at kalooban ng Diyos. Kaya ang mitochondrial Eve ay paalala ng ating pagkakaugnay-ugnay. Maaaring iba ang wika ng agham at iba rin ang salaysay ng Biblia, ngunit pareho nilang itinuturo na lahat tayo ay mula sa iisang ugat. Sa pananaw ng agham, ito ay koneksyon sa pamamagitan ng DNA. Sa pananampalataya naman, ito ay ugnayan sa pamamagitan ng ating pagkalikha ng iisang Diyos. At dito makikita natin ang mahalagang katotohanan, anumang lahi, kulay, o pinagmulan, tayo ay magkakapatid, iisang pamilya, at may iisang layunin sa ilalim ng Diyos na may likha. Ikaw, ano sa pananaw mo? Ikomento ang iyong saloobin. Pa-like and share din para sa mas marami pang amazing topics. Maraming salamat.